Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo sa nagbabagang balita. Usap-usapan naman sa social media na si Liza Marcos o tinatawag na Lizata na sa ibibitayin. Bongbong Marcos wala nga bang magagawa? Ayon sa source natin, isang nagbabagang issue ang di umano sa pagbibitay kay Liza Marcos dahil umano sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nagsunod-sunod umano ang kasong at paratang binintang sa First Lady Liza Marcos at umantong na sa pagbitay sa kanya. Ang kanyang asawa naman ay wala nang nagawa kundi abangan na lang ang detalye kung kailan bibitayin si Lizata Nas. Matapos ang issue na ito ay napatunayan na maraming kababalaghan ang ginawa umano ni Lizata Nas na humantong sa kanyang pagkakabitay. Muli namang umingay ito sa social media at maraming nagsasabi na fake news. Ngunit isa naglabas na naman ng mga patong-patong na kaso ng mga anomalya ng mag-asawa. Abangan natin, malalaman natin kung matutuloy nga ba ang pagbitay kay Lizata Nas. Abangan naman ang susunod na balita mula sa mundo ng may init na chika. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga kaguluhan na nangyari sa ating bansa. Isa sa presidente, tapos nun, magpalamang ka para pwedeng impeach siya, ibain nyo yung Duterte, tanggalin yung tatay para ma-weekend si Sara, galitin mo si Inday para lumitaw yung ano niya, galit yung fury niya. Ayan, ginagamit lang yung sa impeachment. Tapos nun, kung ano-ano pang ano. Yan, yun yung pati ngayon, bawasan mo siya ng security eh. Dalawang purpose nun eh. Isa is para pwede kang, may opsyon ka na patira mo talaga. Or, isipin na Inday na patitira siya. So, salita-salita siya, ganun-ganun. And then, magsalita siya na derogatory para sa Malacanang na pwede nilang gamitin. Kaya nga nakakainis tong kalaban. Magaling sila. Bangag talaga. Merchina, I said we should also be proactive and take steps, be proactive. The problem is not there yet. We as Filipinos have a steady solution. That's why I won't join the peaceful rally. I'll join you next time. Thank you, Mayor Chino. Ang ano dyan, reckoning rally. Reckoning rally. Reckoning rally. Pakita yung galit. Pakita tayo yung sovereign. Putangin ang mga yan. Sinong haharang? Tanungin yung haharang. Kanino ba kayo? Sa taong bayan ba kayo o sa ano? Tahimik kami, oo. Pero ang di susunod sa amin, kalaban. Ganun kasimple. Decisive, ready to die for country and family. May objective na tapusin. Walang uwian. Iuwi ko ang Pilipinas na malaya na sa mga tarantadong yan. And lahat sila will all be under arrest. Simple, no? Declaration number 1, 2, 3, 4. Or death penalty. Declaration number 1, revolutionary government. Declaration number 2, Declaration number 3, we take command of the armed forces in the PNP. Ayaw ninyo, disbanded kayo. Meron na ako solusyon eh. Ayaw makinig iba eh. Declaration number 5, ayusin natin yung ano natin. Neutrality tayo. We declare a neutral government, a neutral ek-ek. Press to all, enemy to now. Okay, makialam sa amin. Bansa namin to. We will chart our own destiny. Declaration number 6, walang utang muna. Freeze lahat. Reviewin lahat ng ano na yan. Line by line, lahat ng items, lahat ng gastos. Pung, sara Congress, sara nga. 7 yon. Declaration number 7. Declaration number 8, yung para sa tao na. Declaration number 9, full health coverage. Zero billing. Popondohan na natin. Kahit kalahating billion niya, half a trillion. For all I care, kahit 1 trillion yan eh. Isipin nyo, 1 trillion, gastusan mo yung health natin lahat. Putang na, mas maganda yon. 1 trillion, pasok mo dyan. Nakinabang naman ang Pilipino.
masaya lahat, walang iiyak. May cancer dyan, nakakahirap yung cancer. Dialysis, nakakahirap. Oh, meron dapat operahan sa puso. Oh, nakakahirap yun. Leukemia, etc. Lahat ng sakit. Yun lang dengue. Pucha, mabaong ka sa utang eh. Wala. Ang hospital nandito tumanggap sa Pilipino. Putang na, sarado kayo. Pagka pumasok ang Pilipino dyan, buhayin ninyo. Yun yung battle cry. Tangina, sinong hospital dyan, ireklamo nyo. Tawag nyo kagad sa hotline. Pagka may hospital na ayaw kayong tanggapin, puta nagis. Yung ganon. And that is a change right away na maramdaman ng taong bayan. In the first 100 days, pakita mo na ID mo. Kita mo yun. Lahat tayo may account na sir, wala nang pera eh. Oh, wala nang pera. Matik ba yan? Every month may pumapasok na pera eh. Every month yan. Pero ang dano nga dyan, wala. Freeze muna natin. Sarado mo yung Congress. Yung bleeding mo sa Congress, sa Senate, lahat yan. Pagbukas mo, 1 per region na lang. 18 senator na lang. So we have to amend the Constitution, we have to amend everything, no? 318 congressmen, 18 na lang, wala na yung 300. Imagine yung savings mo doon. Sa 20 million nga lang na 20 million na MOOE. Sa bawat congressman, sa 300, 600 million yung kagad eh. Di ba? O hindi, 6 billion yun. Ulit, 300, 20 million. 20 million. Per month. Million, 0,006. O nga, 6 billion. Shucks, 6 billion a month. Sinara mo. O di may 6 billion a month na tayo. Times 12. 6 times 2, 12, carry 1, 6 times 1, 6, 720 billion. Imagine that. Makasave ko nga dyan sa Congress pa lang with all the almost 1 trillion eh. Diba? Senate, Congress. Yung savings na yan, mapapasok na yun sa 20 million per month, di ba? MOE. Sa 300, 6 billion. Lintik na yan. 72 billion. In a year. Mariosep. Kaya naman. Laki savings natin, di ba? Wala na muna yung mga high polluting ng mga project. Kung isang NEA nga, dapat ang banat natin dyan to increase productivity is yung mga solar pump, no? Solar pump na irrigation ba? Titingnan lang natin lahat yung science, yung aquifer, etc. And then let the technical people explain it. Tapos priorities lang yan. Madam kasi, ang sineserve niya yung lupa ng mga mayayaman eh. Ay nako, daming problema. Pero, bahala kami plano. Yung Philippines 2100, that's a good start. Naka-institutionalize kasi siya. Yun ang susundin ng bawat presidente. Carpin, you're right, Sir Dado. The OJS doesn't want 13 guilty votes. That's why they'll stick with 16 guilty verdicts. So, Chicks is the Senate President, is the Speaker, etc. They'll just get 3 in the minority. Intimidation. Nakuha nga nila si Escudero at si Joel. Nakuha nila eh. So, with the same strategy, intimidation, blackmail, pera, makuha nila yung 3. Di ba, baliktad niya sigurado. Alam niyo, kaya nga, planado to. Planado nila na may impeachment. Planado nila, meron 16. Pinalamanan nila.
Gaya ng Inday Sara. O ito, 100 plus million. Gastusin mo, 11 days. Nandun yung tukso, oh. Tinutukso si Inday. Inday, ito pero gastusin mo iba dyan, yun na yan. At lilitaw yan kung natukso si Inday, kung hindi natukso si Inday. Swerte ni Inday, meron siyang COA report. Unmodified. Di ba? Inalamok ako Swerte niya, meron siyang modified COA report. Kung wala nun, yari. Tapos nun, ngayon ang inaabol nila yung bank account na binigyan ni Escudero ng konting na masaya kayo lahat, no? Yung sa akin okay lang buksan yun kung wala naman tatago eh. Di ba? Buksan lahat yan. Bank account, everything. Pero syempre, sa kaso-kasuhan naman kasi, yung mga lawyer, muna, yung puproteksa mo yung kliyente mo, di ba? Pero kung malinis talaga, wala kang makikita. Wala kang makikita dyan. Ngayon kung meron. Kaya nga 4 na article sa impeachment, delikado dyan eh. Ma-impeach dahil sa isang article lang. Ganun pa rin. Impeach pa rin, di ba? Kaya ang hirap dyan when the senator in deciding gamitan ng military doctrine na when in doubt, salute. Tayo na, yan ang problema dyan. Pagka when in doubt, salute. Ano ibig ko sabihin? Subjective yung desisyon. Kulang yung ebidensya. So subjective. So ang ginawa, when in doubt, salute. So when in doubt, guilty. Kasi we cannot afford na magkaroon na isang opisyal na may propensity na mag-violate ng Constitution. Yun ang irony. When in fact, yung congressman mismo, sila, at yung Senate mismo, ang nagbabiolate. You see the irony? Kaya nga, the impeachment trial is a trial of Philippine democracy. And in the end, matcha-challenge yung whatever, kung ano yung outcome, matcha-challenge yung Constitution natin. Whether kayo, mga kababayan, will continue believing in the Constitution, but Inday Sara is hoping that you will continue to believe in the Constitution. Why? Because she is the constitutional successor. So, out of the usapan, yung punitin yung Constitution o palitan. Because she will lose her constitutional successor, ek-ek. Diba? So, kaya nga doon sa speech niya, ayoko agawin yung posisyon ng presidente. Pero I am the constitutional successor. Ibig sabihin lang nun, in other words, ayoko agawin. Ngayon, tumayo kayo kung gusto niyo tumayo. Mag-proclaim kayo whatever. Pero ako yung constitutional successor. Huwag tayong kumbaga hindi ka lalabas sa outside the Constitution, within the Constitution, peaceful rally, etc. Nagkasama, nag-people's revolution, nag-people power, etc. Siya yung constitutional successor. Tinanggal nyo si Marcos, siya dapat ay ilagay. So, nilagay, pineframe ni Inday sa ganon. No? Yan yung mga spokesperson niya, yung mga advisor niya, ganon ang Das, hanggang sa dulo, may pagkasadista pa nga. Gusto ko maramdaman ninyo kung gaano kawalang yayang Marcos na yan. Alam na namin. Pero, yun nga dahil nga sa'yo, binoto namin pero nagsorry ka naman kaya huwag na nating patagalin. So, it will all depend sa taong bayan kung tatanggapin yung verdict o hindi. Pero nakikita ko na parang tatanggapin ng tao.
Because they're trying to frame it in such a way na legal at fair at saka credible. So, impeach talaga mangyayari dyan. They will not go through all this hanggang kay Marcoleta, Defensor, kay Mike Defensor, lahat-lahat no? Meron pa rally yung INC, di ba? Yung ganon. 3 rally ng INC, oh. They will not all go through this elaborate na teleserye series kung papayag ba sila na 13 lang ang boto. Of course not, di ba? Plano dyan, 16 ang boto within the Constitution. Kasi tignan niyo yung pagkaka-frame na ni Escudero, 16 na boto. Susundan yung Constitution. That tells you yung plano nila. 16 na boto talaga. Ibig sabihin, plano nila. Yung 3, kunin nila. Sino yung 3 na babaliktad? Sino yung 3 na babaliktad? Kaya nga, exciting. Let's share always Captain Tatas live. This is what should go viral so that Filipinos can be enlightened. Maraming salamat, Mayor Chino. Masaya ka, meaning wherever you do, show it, cook it. Catherine Mendoza, I hope you're wrong. I hope so. Kaya sinasabi ko, ako lang yan. Pwede kong mali. Pero you know, I think God is guiding me. Hindi ko naman maisip yan eh. Hindi naman ako ganun katalino eh. Hindi ko maisip yan. Kagabi ko naisip yan. Pinanood ko talaga yung start ng SMNI coverage hanggang doon sa dulo. And then pumasok yung kahit pinagpilitan ng si Escudero. Tapos the way na nakita ko yung mag-handle si Escudero, magaling. Magaling si Escudero. And then, yung kinukwento sa akin ng pinsan namin, si Joyce, na panoorin daw namin kasi magaling daw yung mga lawyer and talaga magaling. Pinanood ko. Pinanood ko yung opening statement ni puta na to si Congresswoman na Luistro. Tapos yung mga iba doon na sino isa nagsalita. Tapos yung sa kay Inday, magaling. Oh. Pero eto anong galing eh. Boboto pa rin to eh. Bobotohan pa rin yan. Magiging 16 na boto yung guilty. Kaya alam ko may babaliktad na 3. Bakit? In-emphasize ni Escudero, 16 na botong kailangan. Doon sila. Confident sila may babaliktad na 3. Tama, di ba? So, guilty si Inday. Hindi mo pa nadidinig yung kaso, alam mo na, guilty. Kailangan nila si Escudero doon para credible. Credible. Hindi yung gatsalyan. So, credible si Escudero. Kaya nga, ang tanong, anong gagawin nyo? Ano gagawin natin? Basta alam ko, pagka ginilty nila si Inday, guilty silang lahat for violating our Constitution, for impaling our Philippine democracy. Putang na, binastardize talaga nila. Ang tanong, tatayo ba kayo? O tatanggapin nyo? Pero they're at it already. Mga expert nila, mga troll nila, vlogger nila, yung mga ganon, talkies at mga mainstream media. Kaya binibuild up yung credibility ng impeachment. Ngayon, meron pa silang PLC, pagka kunyari 16 hindi nila makuha, okay lang. At the very minimum, eroded yung imahe ni Inday Sara. Mag-cast ka lang ng doubt. In a trial, mapanood naman kayo, di ba? A few good men, di ba? In any trial case, no? Perry Mason, yung ganon-ganon.
Ah, the lawyer, yung magaling na lawyer, yung drama ba ng lawyer, no? Defense, no? Yung kanyang yung kanyang dinedepensahan, yung accused, di ba? In this case, si Inday Sara. Ang ano dyan magkas ka lang ng doubt di ba? 99% guilty, 1% not guilty. Not guilty. But it goes the other way around. 99% not guilty. 1% guilty. 99% not guilty. 1% guilty. So, kung kunyari 32 million Filipinos ang thinking not guilty, because of the arguments, because the brainwashing na ginagawa nila sa mainstream media, etc., etc., that 32 million, pagka yung kalahati niya tinipak mo, 16 million na lang. Tama? 16 million na lang. So pagka 16 million na lang, at natipak nila yung mass support ni Inday, because nag-cast ng doubt, talaga naman palang puta na gumawa ng pera Talaga naman pala. Tingnan yung deposito, tingnan yung asset. Pucha yun, pucha. Yung mga lawyer ni Inday sasabihin, ang pinag-i-impeach mo dito, yung year na siya vice president. Salita nung sino yung isa? Si Jokno. Pero yung build-up ng pera, pinapakinabangan mo hanggang ngayon. No? Napakinabangan mo hanggang ngayon. So, yun yung So, doon papunta sila na pagka binuksan nila yung account, baka may makita. Pero kahit walang makita, nag-show ng intriga. Nag-show ng narrative. So, sino yan? Andali lang. Labas ka. Labas yung jingle. Yeah, Ivory. Ayan, Ivory. Nanganak ng 8. Buhay pa naman lahat. Ivory. So, yun yung Ay, nako. Maganda yung mamaya, panoorin ulit natin. Nori-chan TV, there really was a need for a civil war. Tingnan natin kung ano mangyari. Hilary Albert Espra. It's not just two pillars that hold Bangag up. There is one that balances everything that's revealed in Daniel and Revelation. Masaya ka, could the other one have been Trojan because Sarah is strong enough for Trojan to be safe? Josefina Uy, I believe tama analysis nyo regarding Escudero. Thank you Lisa Tuginay. You're all right, Sir Capdado. They will do everything in their own way. Ha ha ha. Kermit the Frog, I don't want to comment. You say I want to say something. Carpin, they may have intimidation, but we have divine intervention. In God's time. Liash Clapariola. Hello po, Sir Capdado, host, good morning. Mario Francisco, hi. Ruby Jr., JBC Vlog, thank you. Hilda Sinda, it's a teleserye but they hold the beat. They really are crocodiles. Sila nagde-director di ba? Tweety Bird, they only want the position but they don't know how to do the job. It sounds impressive to have a high ranking position, but when it comes to actual doing the work, they're completely clueless.
Ay, kasi nga, yung sistema natin, sino ba magnanais tumakbo sa politika? Magtakbo ka ng party list, yun yung way ng iba. Hindi mo kaya maging congressman by way of district, no? Kasi gagastos ka. Kailangan mamuhunan ka. Baliwala yan doon sa mga dati na nakaupo kasi nakapagpundar na sila. Sa 20 million o 10 million na lang na 20 million na MOE, 120 million sa isang buwan, dinoble na nila ngayon, 240 na nga ngayon eh. So 120 million, 3 taon, 360 million. How much does it take manalo ka sa Congress? 100 million. So may puhunan ka na pagka incumbent ka. So mahirap kang matalo ng challenger. Challenger ka, mataas yung ano. Ang tawag dyan sa sa competitive advantage ng mga kumpanya, no? Porter model, ito yung rivalry, yung gitna. 5 forces that affect any given industry. Market, as yung competition, new entrants, and then yung substitutes, no? Bibili ka ng toothpaste, gusto mo Colgate, pero wala sa shelf, bili ka ng substitute. No? Hindi kaya, bili ka Listerine, etc. etc. So, may dito is yung supplier. They control the rivalry of the competition. So, dito sa itaas yung new entrants. Paano ka papasok sa competition, sa rivalry ng mga political dynasties? Ikaw mismo may barrier to entry, high capitalization. Ganon din, kunyari, papasok ka ng cellphone business o kaya Globe. Ano yan? Carrier, no? Papasok ka. Mataas ang capitalization. May existing players na. Papasok ka sa kuryente, monopolize, gasolina, oligopoly. Kontrolado ng Caltech, Shell, kahit meron ng deregulation, meron pa rin pasok ka sa bangko, mataas yung capitalization. So merong entry barriers na tinatawag, which makes it hard for the new entrants. Ganon din sa politika. Sa politika, paano ka papasok? Putragis para manalo ka sa eleksyon. Para makapasok ka sa COMELEC, isang party list, bayad ka 30 million plus. Tangina, party list ka, 30 million plus, para lang makasama ka dun. Lintik na yan. Saan ka kukuha ng pera? So mag-re-raise kayo ng pera among your members. So iba, pinaplano yan. Malayo pa lang, meron ka ng clout. So iba nga, kunyari, hindi pa sila lilitaw. Kunyari, Ram, tumakbo. Hindi naman lumitaw. Yung, meron nga dyan nanalo 3 seat. Wala rin. Dinisqualify, di ba? So, gagawin ko COMELEC Gagawin sistema. Takbo ka presidente, magkano kailangan mo? 1 billion, 2 billion. Saan ka kuha? Kung ikaw ay isang Duterte, kailangan mo ng pera. Paano ka mananalo? Nagpanalo kay Duterte taong bayan. Bakit? Sawa na kayo sa dilaw. Sawa na kayo sa putang na mga paulit-ulit na yan, buwisit na mga yan. Ang Duterte siga. Yun, doon kaya sa nanalo, nilagay si Duterte. Nag-perform. Kaya gusto nila another Duterte. Ayan si Inday Sara. In-impeach nila ngayon. Kaya nga, ay nila kay Inday. Matakot kayo pagka si Inday, nireboot niya lahat yan. Yan yung At sa akin naman, kung ayaw i-reboot ni Inday,